God bless you all, Philippines. God bless you all, CCI Church and JLN. We just say we love you. Amen. God is in full control. Sa ating mga sumusunod po sa amin. Amen. We are now in YouTube also. You can follow us. You can subscribe. Amen. Kay Lord, kayo nagsasubscribe po. Kami ay instrument lang. So, God bless you po. Our topic today is maintaining the fire of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, panatilihin mo ang apoy ng tagumpay. O, wala naman kayong boses, oh. Sabi mo sa katabi mo, panatilihin mo ang apoy ng iyong tagumpay. Ilan ba tayong victorious today? Wala akong narinig. Ilan ang mga victorious? Always victory. Amen. Basahin po natin sa Psalm 112 verse 10. Our first verse, amen. Amen. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung makita ito ng masama, lumalayas silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Amen. In the English version, can you put in the English version please? Amen. Hallelujah. Psalms 112 verse 10. Basahin natin in the English version. The wicked will see it and be grieved. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Amen? Amen. Kasi alam niyo, si Satan, ngit-ngit na ngit-ngit. Bakit? Because you are victorious. Amen? Ang iniistorbo ni Satan, yung mga victorious. Kaya kung ikaw ay maraming attack, because you are victorious. Hallelujah! Lahat ng mga victorious, sumigaw ng hallelujah! Alam nyo, kung failure kayo, hindi niya kayo istorbohin ni Satan eh. Hindi na kayo iinisin, amen? But because he knows that we are victorious, kaya gagawin niya ang lahat para ikaw ay mainis. At ang gagawin mo naman, papatulan mo siya, no? Sabihin mo sa iyong katabi, ignore the devil. Ignore him, amen? Focus on the Lord, amen? So, ang verse pong ito ay nagsasabi, the final verse that describes the life of the righteous man is in Psalm 112. Anong sabi po niya? It states that the desire of the wicked shall perish or come to nothing. Ang mga plano ng mga kaaway niyong umaaway sa inyo, walang tigil na umaaway. Sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, no? But against principalities, rulers, and demonic spirit here on earth, no? Ang kaaway natin, hindi yung tao. Ang kaaway natin is the bad spirit behind that person na ginagamit ni Satan para isturbuhin ka, para i-depress ka, para ikaw ay maliitin, para ikaw ay inisin. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon ay walang mangyayari sa kanilang mga plano. Amen? So the Word of God says that the final sentence of the wicked one is found in this verse. Anong sabi niya? It states that the desire of the wicked shall perish or come to nothing. Sabihin mo nga, Satan, your desire will come to nothing. Sabihin natin, nothing! Hindi nyo pahihintulihin yan. Hindi nyo pahintulutan yan. Sakit man yan, karamdaman man yan, panlalait man yan. Because you are a child of God. And your Father is the creator of heaven and earth. You are chosen by God. So don't permit na minamaliit-maliit kayo ng enemy. Amen? Amen? Alam niyo bakit kumisan talunin naman Kristiyano? Because they don't know who they are. But if I know I am a child of God, the child of the King, the enemy
will never prevail. Amen? Hallelujah. Palaging panalo ka. Sabi mo nga sa katabi mo, palaging panalo ka. Amen? The enemy meant it for bad, but God turned it for your good. Kaya all things work together for your good in Christ. Amen? Sabihin mo nga, all things work together for my good. Amen? For your good, kasi hindi naman i-allow ni Lord yan, kundi sa ikabubuti mo, no? And what else? Ano pang sabi ng salita ng Panginoon? So, in other words, the desire or plans and purposes of God will stand. Amen? Alin ang mananalo? Ang desire at plano ng Diyos ang mananatiling nakatayo. Pero kung nakatayo ka, si Lord nga nakatayo, ginagawa niya ang lahat. God the Father, God the Son, Jesus Christ had won all in the victory. The Holy Spirit is working, pero ayaw mong mag-collaborate The Word of God and the plans of God will prevail. Hindi ang enemy. Bakit nananalo ang enemy? Kasi pinipermit mo Sabihin mo nga sa katabi mo, from now on, don't let the enemy rob your victory. Hindi mo sinosurrender yung binigay sa'yo ni Lord. O, sige nga, para hindi mo na ako istorbohin, Satan, o sige, yung binigay sa akin ni Lord sa'yo na, never do that. Say no. Amen? Hindi mo pamimigay yung binigay sa'yo ni Lord yun. Ba't mo naman Amen? And we don't fear anybody because God is in control. Sabi mo nga, God is in control. Dahil tayo anak ng Diyos, ang pag-aari ng Diyos ay pag-aari mo. Alam mo ba yon? Tayo anak ng Diyos. Kaya kung ano pag-aari ng ating Ama na nasa langit, na binigay sa atin sa pangalan ng kanyang bugtong na anak ni Jesucristo, na ginagawa ng manifestation ng Espiritu Santo, sa atin yun. Sabihin mo nga, akin yun. Dahil anak ako ng Diyos. So, Christian must not be sad. You must always be joyful because the joy of the Lord is your strength. Sabi mo nga, the joy of my Lord is my strength. Bakit ka joyful although you are under trials? Kasi alam mo, mananalo ka Why does God allow trials in your life? Because trials will bring you to maturity. Trials will bring you to a changed life. Trials will make you identified with Christ. And without these things, you will never have any identity. Doon ka palang makikilala. Dahil ikaw ay sinubok, itataas ka ng Diyos. Itataas ka ng Diyos sa nangyari ng life mo. Bakit? Sinubukan ka at hindi ka nag-give up. Alam ba ninyo, ang ganda ng plano ni Lord sa atin. Para sa inyo. God had planned everything. Kung sino ka man ngayon, because it was God who planned it for you. Don't let the enemy rob it from you. Amen? Amen. So si Lord ang gagawa. When we are tried, we will become matured, and through our trials, we become more spiritual, and we have transformed life, at naging ka-identity ka ni Christ. Kaya nga ang tawag sa iyo, Christian. Because you are identified with Christ. Sabi mo nga, I'm a Christian. Meaning to say, I am identified with Christ. Dala-dala mo yung pangalan na yan. You are carrying the name of Jesus Christ. And if you are carrying the name of Jesus Christ, then you are always be victorious because your God is victorious.
Dala-dala mong pangalan na yan. That in the name of Jesus Christ, every knee shall bow, every tongue confess that He is Lord, for the glory of the Father. Kaya, don't forget who you are. Sabi mo nga sa katabi mo, don't forget who you are. Dala-dala mo ang pangalan na yan. The name above all names. The King of Kings, the name of the Kings forever. The King of all ages. He is our Alpha, the Omega, the everlasting Father. He is our Jehovah Nissi, our banner. He is our Jehovah Nissi, our victory. Kasama mo palagi yan. Kaya dapat ang nagdadala ng pangalan na yan na tinatawag na Christian, because you are a part of Christ, victorious ka. Victorious ka. Kasi yung pangalan lang niya, dala-dala mo, takot na sa'yo dyan si Satan. Ang problema, you forgot who you are Akala lang nyo, save ako. That's all. No. There's more than of being saved. You are a child of God and you carry the name of your God. And who is your God? We have God the Father through the name of His only begotten Son, Jesus Christ, and the manifestation of the Holy Spirit. Kaya ang tawag sa iyo, Christian. Did you get the revelation? Ako, pagpapasok ako sa isang lugar, I know that everybody is against me. I just say, I know my authority. I am a child of God. Kaya pag nandun na ako, tahimik na lahat. And when I speak, they agree. Why? I know who I am. Do you know who you are? Sabi mo mga kasate mo, alam mo ba kung sino ka? Akala nyo nung tinanggap nyo si Jesus, your personal Savior, save ka, that's all. No, there's more than salvation. Kaya tinawag kayo Christian. Take note, you are carrying the name of the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Jesus Christ. At sa kanyang pangalan, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Huwag mong kalimutan yan kung sino ka. Kaya huwag mo ngayon ang enemy, babatok-batukan ka. Ang batukan mo ang enemy in Jesus' name. Abay, huwag mo hayaan yun. You're a child of God. JLN, don't forget who you are. Your identity with Christ. CCI Church, don't forget who you are. Your identity with Christ. Kayong aming mga kaibigan na sinyera namin, and we are praying for you, don't forget who you are. Kasi nadadaig tayo ng problema, no? Hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon. Anong sabi niya? Ang end ng enemy ay distraction. Hindi ikaw ang enemy ang madi-destroy. Why? Because you are carrying the name above all names, wherein every knee shall bow in His name, in the name of Jesus Christ. Dala-dala mo yan, kaya ang tawag sa iyo, Christian. Kaya kung minsan naman kaibigan mo, tatanungin ka, Christian ka ba? Bakit ka talunin? Christian ka ba? Bakit ganyan ang attitude mo? Kasi the word Christian, you are carrying the name, the holy name, the King of Kings and the Lord of Lords, who is Jesus Christ. Don't forget that. Amen. Is your God victorious? Yes. Dala-dala mo yan, dapat victorious ka. Actually, wala naman kayong problema You know you don't have any problem. Bago ka pa nagka-problema, napanalunan na ni Lord yan sa cross of Calvary.
Dinala na niya yan. Yung problema mo sa physical, mental problems, emotional problems, yung spiritual problems mo, yung financial problems mo, yung family problems mo, yung work problems mo, yung position problem mo, everything. Jesus had won it at the cross of Calvary. Kaya, hindi ka failure. Sabi mo, I'm not a failure. I'm not a failure. Siguro hindi lang kaagad dumating yung tagumpay. So you thought you are a failure. Sabi nga ang salita ng Panginoon, though it linger, wait for it. Because surely it will come to pass. Ang problema, wala kayong pasensyang maghintay. I told you, if there is no maturity and transformation, there will be no identity with Christ. And if you don't have identity with Christ, then you don't have destiny. You don't have victory. Kaya every day we are changed for Christ. Are you with me? Amen. So, the enemy will try everything. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, the desire and plans and purpose of the enemy will never prevail. Only the desire of God and purpose of God will stand. Will it stand? Will it stand? Will it stand? Will it stand? Hello? Aba, kaya't ang mga Kristiyano joyful eh. Dahil alam nila, mananalo sila. May cancer ka, mananalo ka. Ilan na ba yung tinaningan dyan sa JLN at ngayon, hanggang ngayon, buhay pa? Sabi nila, God had given them only 3 months to live. Anong sabi ko? Hindi ka mamamatay dahil may mission ka pa. Kailangan mission accomplished ka. So, anong nangyari ngayon? Ayan, buhay. Because the plans of God for you to have long life will stand. My question is, are you standing to the plans of God? Are you standing with the plans of God? If the plans of God said you will stand, then you need to stand. Hindi yung ngayoko na you give up your victory. No. Alam mo yung sa boxing, hindi ba yung pag natatalo na, anong gagawin ng kanyang coach? Itatapon na yung white na towel. Ibig sabihin, give up na niya na ang victory niya doon sa kanyang kaaway. Hindi tayo ganun. Sabi mo, hindi ako ganun. Until my last breath, I will fight the good fight of faith. Hello! Ano bang meron ka? May mouth ka naman. In the name of Jesus, every knee shall bow. Every problem shall bow. The enemy shall bow. Don't forget that. You have the power. Say, I have the power. I have the power. Kaya naman dapat masayang-masaya kayo. When you go to the church, you must be happy. When you serve, you are happy. Every day you are happy. Because God had won for your victory. Pastora, di ko pa naman nararanasan. Abay, magtiyaga ka. Bakit? Hindi ka pa natatransform eh. Kailangan magbago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Alam nyo yung mga trials, tayo ay binabago ng Panginoon, inahumble niya tayo. Oh. Kasi ma-fried chicken ka, kaya hinahumble ka ni Lord. O kaya, pag binigay na niya ang victory, hindi lalaking ulo mo. O pag binigay na niya ang victory, hindi ka lalayo sa church, lalo ka pang magsiserve. Kaya pinapadaan tayo parang sa butas ng karayom. Pero, may naghihintay sa iyong victory. Amen?
Pastora, matanda na ako, may victory pa ba? Of course! Habang may buhay, may victory. Amen? Hindi kinakount dyan ang pagtanda. Hindi. Habang tumatanda ka, ba't lalo ka nagiging victorious? Bakit? Abay, yung pinagdaanan mong matagal na. This will give you power and wisdom, more experience to conquest your victory. Amen? Hello? Ako, ilang Goliath nang napatumba ko. Halos araw-araw may Goliath. Paggising mo ng umaga, may Goliath ka ng ano. Amen? Kumisang Goliath natin, asawa natin. Minsan mga anak natin. Ay, minsan kapaligiran natin. Minsan ang workplace ninyo. Tanungin ko kayo, ilang Goliath ng inalisan nyo ng ulo? Dapat kasi, beheaded nyo para hindi na magmumulto. Ang ginagawa lang kasi ninyo, ganito eh. Satan, get out please. Piniplis pa ninyo eh. Yun ang kailangan. Spiritually, head cut yan. Beheaded Goliath at di na siya magmumulto. Are you with me? Ako, ang dami ko nang na-beheaded na Goliath. Kaya ngayon, I don't see them anymore. Nakikita ko man sila, hindi na nila ako maharap. Amen? Kung minsan nga, bina-blackmail pa ako eh. Papadala ang mga sabi ko, sagutin ko nga to. Di sinagot ko. Alam mo, pwede kitang i-cybercrime dyan? Ba't mo ko bina-blackmail? Bandang huli sabi niya, hindi naman po, di bumaba. Natakot. Ba, ako'y anak ng Diyos. Ang dami mga panirang puri, no? Pagkialam ko sa problema, yung ba't mo ako isa-asali dyan. Di siyang takot. Amen? You know, the enemy will try everything, no? For you to disturb you. Pari, i-down ka niya. But they will never win, amen? Because our protection is the Lord, amen? Anak tayo sabi mo nga, anak ako ng Diyos. Amen. Ang dami na yatang gustong manira sa aking image. Nanalo ba? Silang natalo. Anong ginawa ni Lord? Pinromote pa kami. Palakpakan natin si Lord. Silang pahiya. You know, when God give you a victory, enemy, ngit-ngit yan eh. Kaya hindi ka magpapadala doon. Yan ang nanira. Ipe-Facebook ka pa para masira ang image. Ngayon na nangyari, silang napahiya. And anong ginawa ni Lord? Pinromote pa, di pahiyang-pahiya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang patitinag sa mga trials. How many of you want to be victorious? Wala akong narinig. How many of you want to be victorious? Dapat kung gusto maging victorious, pinakamalakas na. Amen! Do you know when you say amen, the enemy will flee 10,000 miles away from you? Dapat gulatin ninyo siya sa inyong sigaw na, amen! Ay, lalayo yun. At hindi ka na niya istorbohin, amen? Because the enemy knows the shout of El Shaddai, the Lion of the tribe of Judah. Amen? Pag narinig na ng enemy ang sigaw ng kanyang mga anak, lalayo yun sa'yo. 10,000 miles away. Sakit at karamdaman man yan, pangangailangan, paninirang puri, problema. When the enemy hears the shout of El Shaddai, na Amen, o Jesus, the enemy will flee 10,000 miles away from you. Oh. Ay, naku, hindi lalayo.
One more time. Ayan, lumayas na. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Because the enemy knows the shout of El Shaddai. What is the meaning of El Shaddai? The mighty king. Here comes. Parang yung lion eh. Pag dumating mga lion, nag-aalisa ng mga maliliit na mga animals. Kaya pag dumating ka, we have the shout of El Shaddai. Abang enemy, magtatago na siya. Because you carry the name of Jesus, kaya ang tawag sa iyo, Christian. And you have the shout of El Shaddai. Ang problema, tamad-tamad yung mag-shout eh. Shout na nga lang eh. Matamad pa. Matamad mag-shout. Amen? Shout of victory. Amen? So, ano pang sabi ng salita ng Panginoon? Amen. The promise of God's word is this. In Philippians chapter 1 verse 6, pumunta nga tayo. Mag-English muna tayo. Tapos mag-Italian tayo. Ay mag-English and then Tagalog. Nalilito na ako. Dami kasing mga services natin dito. Kaya yung dila ko, nababaluktot na. Kaya ang aking apong si Elisabetta, hindi niya alam kung mag-i-English siya, magtatagalog, mag-Ilocana, magkapampangan, kaya mag-Italian. Kaya ang ginagawa na lang ni Elisabetta, wala na siyang nalitong-lito na yung apo ko. Amen? Hallelujah. Anong sabi niya? Philippians chapter 1 verse 6. Lahat tayo ay magbasa ng malakas and that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. And I am certain, CCI Church and JLN Church, that God who began the good work, sabihin nga natin, good work, good work, within you will continue His work until it is finally finished. Until the day of Christ coming. So it means to say, hindi titigil si Lord na gagawa para tapusin ang mga mabubuting bagay na ini-start sa iyo hanggang sa muling pagbabalik niya. When you receive Jesus as your personal Savior, na-save ka, na-born again ka, that's only the start. Yung mga pinlano ni Lord sa iyo, yung mga vision, mga pangitain, sabi niya, ikaw ay pagpapalain kita. Ikaw ay magiging ulo, hindi buntot. Ikaw ay magiging isa sa mga pinili ko. Kahit marami diyang mga opponents o against diyan sa vision na yan, dahil sinabi ni Lord, God will never stop working until He will finally finish what He has started on you. Hindi siya hihinto. Kahit lahat ay against na sa'yo. Dahil sinabi ni Lord. Dahil sinabi ni Lord. Dahil sinabi ni Lord. Sinabi ba sa'yo ni Lord na yayaman ka? Oh, 3 lang yayaman dito. 3 lang yayaman. Sinabi ba ni Lord na yayaman ka? Abay, kung sinabi na yon, kabaliktaran ang nangyayari sa iyo, parang pulubi ka. The Word of God says, He will continue His work until it is finally finished. Yumaman ka hanggang sa pagdadating ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, wait for it. Habang naghihintay ka, maging busy ka kay Lord. Sabi mo nga, habang naghihintay ako, magiging busy ako kay Lord.
hindi ka tatamad-tamad kay Lord. Kung hindi ka niya pagyayamanin, matamad kay Lord. Pagpunta na lang sa simbahan, matamad ka. Mag-pray, matamad ka. Mag-Bible school, matamad ka. Eh, hindi ka yayaman dyan. Kahit sinabi ni Lord na yayaman ka, hindi mo ginagawa yung pinapagawa sa'yo ni Lord, di ka yayaman. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maging matamad. Sa spiritual. Hello? Lalo na sa evangelization. Oh, sino gustong yumaman? Abay, tuwing linggo magdala kayo ng ng kaluluwa, biglang yaman kayo. Kaya si Sister Pro, yayaman niya, may palaging kasama yan eh. Iniintay lang ni Lord kay Sister Flor yung yung maturity and transformation. Yun na lang kulang sa iyo eh. Yun na lang kulang. Di ba? Masipag siya eh. Yun na lang sigurong kulang. Hello? Alam nyo, anong kulang na lang nyo? Maturity. Lahat kayo. Huwag mong sabihin matagal ka na sa church, matured ka, no? Hindi kinakount ang years. Ang kinakount dyan, yung transform life mo, yung Christ-likeness. Kaya nga, Christian kayo, carry the name of Christ, Christ-likeness attitude. Amen? Oh. Kaya pilitin mo nang magbago bago maging huli ang lahat. Baka maunahan pa kayo ni Sister Flor na yumaman. Amen. Amen. Kaya kailangan magbago na and be matured. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-matured ka na. Bilis-bilisan mo. Alam nyo, ako ay kumisan, wala na akong patience na maghintay sa inyong maturity. Tuwang-tuwa ko lang dito kung lahat kayo mayayaman. You know, anong sinasabi ko sa mga kakilala ko? CCI Church and JLN Church is a prosperous church. Kasi pinakita sa akin ni Lord yun eh. Kaya mga may silent millionaire naman dito yan. Isa ka ba dyan? Isa ka ba dyan? Mahina, hindi kayo sigurado, no? Pag sinabi mong amen, sigurado ka. Oo, totoo ito. CCI Church is a prosperous church because it is a prophetic church. Believe in His prophets and you shall prosper. Ang mga pastor nyo, mga senior pastor, yung mga prophetic, anditong prophet eh. Kaya lahat ng sinasabi namin nangyayari. Ang problema, hindi kayo nagko-collaborate. Hindi kayo nagmamature. Ay baka maunahan ko pa kayo sa prosperity. Pero ang gusto ko, makita ko kayo lahat. Mga millionaires. Millionaires of God. Who will sustain the church? Ang problema nyo, kasi gusto nyo maging milyonaryo, sarili ninyo, nakalimutan nyo ang kingdom of God eh. No. Kapag si Lord, pagyamanin ka in all areas of your life, physically, mentally, sa love life mo, prosperous ka, marriage life, family life, work life mo, ay prosperous ka. Bakit? Palaging nasa puso mo ang kanyang kingdom. We are a kingdom co-inheritance in Christ. Pagkaya naman ka nung unang isipin mo, ay, papagawa ko na malaking bahay. Ako'y aalis na sa Milan. Ako'y magbi-business na. Nakalimutan mo na ang nagbigay sa iyo ng power si God. Dapat palagi sa heart mo, ay, pag akong pinagyaman ni Lord, bibili ako ng pinakamagandang building.
of worship. Pag ako pinagyaman ni Lord, bibili pa ako ng mga gadget na updated. Pag pinagyaman ako ni Lord, lalo pa akong magsiserve sa Kanya. Mali kasing motive kaya hindi binibigay ni Lord. Sabi mo sa katabi na, palitan natin ating motibo. Why we want to be blessed. Amen? Pag ako binigyan ni Lord ng magandang kotse, lalo kong ipagdadrive si Pastora. Hindi yung, saan tayo mamamasyal pare? Bago ang aking wheels. Palaging isipin natin ay para kay Lord. Amen? Kapag kasi self mong iniisip mo, hindi ka pagyamanin ni Lord because gusto niya i-glorify mo siya kasama na ang ating mga success dyan. Amen? Is God glorifies on your success and victories? Kaya nagkakaroon tayo ng testimony portion Is God glorified of your success and victories? Kailangan ipagsabi mo sa lahat, how great is your God. He must be glorified because of your success and victories. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Hindi natin nahihiya yun. Amen? Hallelujah. So, ano pang sabi niya? God is committed to seeing you successful. Committed siya sa'yo. Sa iyong success. Tanong ko, committed ka ba naman sa Kanya? Pag sinabi niya, my son, I will make you successful. Committed siya doon at siya ang magtatrabaho. Pero ang tanong ko, ikaw kaya committed naman kay Lord? Pag sinabi natin committed, body, soul, and spirit, ay sa Kanya mo binigay. Kasama na dyan ang finances mo, ang bulsa. Hindi naman niya hinihingin lahat Si God committed siya sa'yo. And He's working in a way that you cannot see to make you successful and victorious. Ang tanong ko po sa inyo, committed naman ba kayo sa Kanya? Ibig sabihin ng word na commit binigay mo sa Kanya yung gusto niya. Nakakommit ka Committed ka. Pag committed ka, walang trials na pwedeng baklasan yan. The more trials, lalo ka nagko-commit kay Lord because you have a God who is committed to make His promises comes to you to be fulfilled. Committed siya, mga kapatid. Kaya sabi na, I will never leave you nor forsake you, di ba? Kasi committed siya. God is committed for you to be successful. Amen? To succeed. And He desires to complete what He has started in your life. Kung ano ang inumpisa niya sa'yo, ang kanyang desire ay tapusin niya at matapos mo rin ang inumpisa niya sa iyong buhay. Ano yung inumpisa niya sa iyong buhay? Ang salvation mo. Yun ang ating umpisa Hindi natatapos sa salvation, mga kapatid. Kinakailangan, we need to run more our race because there is more than salvation. Meron pa diyang iba, hindi lang yung ligtas ka, happy ka na. Although we are contented to be saved, that's number one. Because the turning point for your victory is for you to be saved. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. God will never be with you. Yun ang first step. Hindi natatapos doon. There is more than this. Ang ating salvation is only the starting point. Kaya lang, save na ako, I'm okay, I go to church, okay naman ang life ko, I'm happy. Contented na kayo doon. Alam nyo, dapat be hungry more of God. Because those only who are hungry will be filled. Kaya sinasabi niyang siksik, liglig, umaapaw. Hindi pa dumarating sa inyo kasi kontento na kayo
Although we need to be contented, whatever situation we'll have. But I am not yet contented because I want to know more Jesus, His power, His resurrection that will give me power and authority and a resurrected life. Meron pa dyan, masigit pa sa natanggap mo. Asan yung overflowing? Di ba siksik? Asan yung siksik? Liglig. Asan yung liglig? Asan yung maapaw? Why? Ang sabi na salita ng Panginoon, the book of Matthew, blessed are those who hunger and thirst for righteousness because they will be filled. Tanong ko po, meron pa ba kayong kauhawan kay Lord? Ako, every minute I'm hungry of God. Since I am hungry, He will fill me. Kaya overflowing. Pag sinabi ko sa tao, be healed, they receive healing. Because that overflowing anointing, overflowing power, overflowing authority, ay pinifil niya ako because I'm always hungry of God. So when I decree and declare, it happens. When I ask, it comes. Yung lamang mga nagugutom ang pupunuin. Those who are hungry for God. Are you hungry for God? Kung hungry ka, no? Hindi ka contented lang nag-aaser ka dyan. Hindi ka contented lang yan nagluluto-luto ka dyan para dyan. Hindi ka contented sa kukunting bagay. Gusto mo pang gumawa, masigit pa dyan sa Panginoon. That is hungerness. You want to pray more. You want to read more the Bible. You want to share more about Jesus. So the result will be overflowing joy, overflowing prosperity, overflowing blessing. Do you still have that hunger? How many of you are hungry of God? Ako, gusto ko pa siyang makilala. Because there is more than this that I am experiencing. God is more than enough. Alam niyo, ang God who is more than enough, hindi naman kailangan niya magtrabaho ka, no? Wala ka nang time magpahinga. Hindi ganun si God. Because you are hunger of His power, of His, to know Him, ipifill up niya yan. Hindi mo na kailangan niya maging 24 hours ka nagtatrabaho. Kawawa naman kayo, pagod na kayo. When God operates, God will operate in a manner na hindi ka stress. Happy ka. Hindi ka stress. Hindi ka papagurin ni Lord para ikaw ay magkamit ng mas marami. No. Hindi ka papagurin ni Lord para hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapag-evangelize, hindi ka na makapag-serve. No. We must be hungry to know more of Jesus because He will fill you in all areas of your life. How many of you are still hungry? Me, I'm still hungry. I want to know more. Ma-experience ko pa yung kanyang mercy, yung grace niya, yung anointing niya, yung power niya, yung authority niya. I want to experience more para makilala ko pa siyang, lalo ko pa siya mapagsilbihan. How about you? What is your motive in life? Contented na kayo sa ginagawa nyo? Are you contented? Yung sa performance nyo, contented na kayo? There is more than this. There is more. Pero, you need to work it out with God. Hungry. I'm hungry of you, Lord. Pag meron ako new revelation,
I'm so hungry to know more. Amen? Doon lamang sila, kanya ipipil kapag ikaw ay hungry kay Lord. No? How many of you are hungry? Alam mo ba yung hungry? Kapag ikaw ay gutom na, hindi ka pa kumain, gusto mo kumain, no? Gusto mo kumain na kagad-agad, no? Ma-fill up ang stomach mo. Ganon din sa spiritual. Parang yung hungry ka. May excited ako. Ano kaya message mo ngayon, Lord? So that I will be filled. Kapag, alam niya, pag fill kayo, punong-puno ka, walang problema. Problems will bow down in you. The enemy will bow down in you. Lack will bow down in you. Documents will bow down in you. Sickness will bow down. Kasi feel ka eh. Feel na feel ka. So sabihin mo sa katabi mo, kailangan magutom pa tayo kay Lord. Magutom. Amen? Para marami pa kayong matatanggap. Amen. Hallelujah. Okay? So, let's continue. Amen? Ano pang sabi niya? Amen. God is committed to seeing you succeed. And He desires to complete what He has started in your life. Your faith will be tested. Ano daw mangyayari? Ang pananampalataya mo ay iti-test. Ang dami sa inyo ang pananampalataya, iti-test. Sino may problema ngayon? You are under test. You are under test. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo yan. By trusting God. Problems are tests para ipasa mo. Hello? Ilan na ba ang naipasa nyo? Hanggat hindi mo naipapasa yan, palagi kang mag-e-exam. Ipasa mo yan. Kundi ulit-ulit yung exam na yan. Ano bang material o subject na palagi kang failure sa life mo? Kailangan ipasa mo yan. Or else magre-re-exam ka palagi. Because you need that for you to be matured, for you to get your victory. Hello? Hello? Bakit ulit-ulit? Hindi na natapos yan. Ulit-ulit. Hindi ka pa pumasa eh. Pag pumasa ka, ayan, meron kang medalya galing kay Lord. Pag natapos yon, itataas na naman niya ang degree ng exam. Kasi pataas ka ng pataas eh. From glory to glory. Much is given, much is required. Ano bang dream mo sa life? Lalo na yung mga mapag-dream ng matataas. Be prepared for more trials. Highest degree. Mataas. Because deep calls unto deep. Yun know, dito nagdi-dream ng gusto ko maging millionaire. If you are dreaming to be a millionaire, are you prepared to have millions of problems? Oh. You are dreaming to be a millionaire. Are you prepared to confront millions of problems when it comes to money? Akala nyo, no, millionaire ka na, wala ka ng problema na sa money, lalo ka magkakaproblema. Lalo ka magkakaproblema. Ngayon, are you ready to confront millions of problems when it comes to finances? Ready ka ba dyan? Because deep calls unto deep.
Naku, bandang huli niya, sasabihin, ayoko na maging milyonaryo. Mahirap para. Tama na itong middle class na lang, pastora. Amen? Tingnan mo si Joseph the dreamer. Ang dami niyang pinagdaanan. Ang taas kasi ng dream niya eh. Ano ang dream niya? Nakita ko ang sun. Nakita ko ang moon. Nakita ko na si Lord ay kinover niya ako ng coat of many colors. Ibig sabihin, anointing. Ang sun and moon, it represent yung kanyang tatay, ang kanyang nanay, mga kapatid niya magbabow down sa kanya. Ang taas ng vision niya. Dahil mataas ang vision niya, ano nangyari? Tinias siya sa lahat ng parte ng life niya. Binenta siya ng mga kapatid niya. Tinangkang patayin. Siniraan ng image. Itinapon. Ibinenta. Nung ibinenta, ano nangyari? Ay nakapagtrabaho naman kay Potiphar. Ano nangyari? Pinagtangkaan siya ng kanyang asawa ni Potiphar na i-rape. I-rape si Joseph. Nung hindi pinagbigyan ang asawa ni Potiphar, anong sinabi niya? Sinumbong niya, gusto akong i-rape ni Joseph, binaligtad pa. Nakulong siya. Ulat na yata, dinaanan. But ano ang maganda kay Joseph? Joseph did not give up his vision. Joseph did not give up his vision. Ready siyang harapin ang lahat. Kaya nung nakapasa siya, ang mismong nagpakulong sa kanya, pinatawag, ginawa siya ng kanang kamay. Ang number 1 na ministro, ginawa siya sa Egypt, mismo ni Potiphar. Yung kaaway mo mismo, ang magpo-promote sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Hello? Pumasa siya eh. Kaya kayo, yung mga problem nyo, sila ang hahabol sa inyo. Sila mag-give up. Because you passed the test. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo yung exam mo. Ano bang exam mong dinaraanan ngayon? Kaya pala dito sa Italy, merong maturity test, no? Bago ka mapapasok sa college or university, hindi ka tatanggapin sa university dito sa Italy kung di ka pumasa ng maturity test. It's the same thing in the spiritual. Hindi ka magiging degree holder kay Lord as yung personal life kung di ka papasa sa maturity test. Hindi ka pwedeng pumasok sa university ni God eh. Highest level na yon. Kailangan pumasa ka sa maturity test. Kaya pala maturita, no? Ang tawag dito, no? Para ikaw makapasok sa university. Or else, without passing the maturity test in Italy, hindi ka pwedeng mag-university. At pag napasa ka ng university, ikaw ay may degree na. It's the same thing in our spiritual life. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo ang maturity test mo. Hallelujah! Naintindihan na ninyo ang nangyayari sa life nyo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Huwag ka naman sanang magiging ako, teacher ako eh. May mga student na nagtatransfer ng school. Iniiwasan nila yung maturity test. Akala mo ba, pag nag-transfer ka, wala nang exam. Sana magaling ang teacher mo doon sa pinag-transferan mong church para tulungan kang makapasa sa maturity test. Dapat expert. Or else babalik ka doon sa babalik ka sa nido o elementary. Kasi hindi magaling ang teacher mo eh. But praise the Lord, sa CCI Church, I'm very proud of you to tell, maybe I am one of your best teacher. Natuto kayo.
Ang mga classmates yun noon, nakikita ko, bumalik sa dati. Sabi ko, paano? Yung kanilang maturity test dito, trials, persecution, iniwasan nila. Nang pumunta sila doon, mababang level naman, kaya bumabang level. Even in the spiritual. Kaya kung anong level mo sa iyong pinuntahan, yun ang level ng personal life mo. Because it all starts in spiritual. Yun ang magiging level ng life mo. Mga dating yung classmate dito, matas ang level. Na nag-transfer, bumabang level. Ngayon, dahil mababang level, yung standard of life nila, bumaba rin. Blessed kayo. Dahil pinipilit nyong pumasa ang maturity test nyo. Kahit mahigpit ang teacher. Kahit mahigpit ang teacher nyo. But you are the best student. In this church, you are champion students. Mga champion ang aking mga students, ang aking mga anak. They are champion. Are you a champion? Ay, huwag mong ipagpalit yan. Huwag kang, kumbaga, mga student ko noon, may mga transfer eh. Bakit ka nag-transfer? Mahigpit po kasi ang teacher ko doon eh. Eh, nung pumunta sa akin, mas mahigpit ako. Kaya lang, tinulungan ko siyang sa kanyang exam. Kaya pumasa sila. You know, when they see me now, thank you, Prof. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Balilo. Thank you very much. Now I am an engineer. Now I am an architect. Now I am a doctor. I'm successful in my life. Thank you for your teaching. Thank you for the spiritual teaching you gave us. Dapat ganun kayo. Thank you, Pastora, sa mga teaching mo. Sometimes, hindi ko maintindihan. Pero, alam nyo, if you have a higher teaching in the Word of God, alam mo ba yung IQ mo tumataas? This is true. Yung IQ mo tumataas. Lalo kang nagiging matalino because of the Word will give you wisdom and understanding of the things that the world cannot explain. Kaya sabi nila sa akin, paano mo nalaman yung pastora? Bago pa nangyari sa akin, in-advisean mo na ako. Because the Word of God will give you a deep understanding and a deep wisdom coming from the Most High. Kaya ang level mo tataas pa. Hello? Kapag ang level mo sa spiritual ay mataas, ang standard ng life mo ay mataas. Oh. Kung dati binabatok-batukan ka, ngayon hindi na. Bakit? They respect you. They respect you. They respect you because tumaas ang standard mo. Because you have a high standard of life. Spiritual life. Amen? Are you with me? I am encouraging you. Dapat don't give up. Amen? Yung start sa iyo, Brother Alvin, mangyayari pa rin yun. Mangyayari pa rin yun. Sinabi ni Lord. Kaya lang, fight the good fight of faith. Amen? Ang tanong, sino pa ba ang lumalaban sa faith nila? O lumalaban pa kayo sa faith nyo? O you give up everything na? Ako hindi. I'll never give up. Because God said, I'll never give up. Kailangan mangyari yon. Importante, kalooban niya. Kalooban niya, ang hiningi nyo, hindi yung kalooban ninyo, kalooban niya. Amen? So don't give up. Give up. Don't give up. Don't give up.
Diyos ko, kakunti lang problema yun. Hindi man problema yan eh. Don't give up. Amen? Don't give up. Don't give up. Whatever will happen. Sinabi ni Lord, mangyayari yun. Kahit maraming hindrances. Because anong sabi niya? God is committed to finish what He had started in you. Palakpan nga natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Your faith will be tested. And there will be times when you will face the temptation to abandon the principles of God. Matetempt ka na, umayaw na eh. Ilan sa inyo ang natempt ng umayaw? Buti na lang yung iba bumalik. Natempt ka eh. Hindi naman totoo yan. Ayoko na, wala naman nangyayari. Wala naman totoo dyan sa prophecy yan. Wala naman yung mga promises na yan. Ba't kabaliktaran nangyayari sa akin? How many times have you been tempted to live the principles of God? Don't be tempted. Sabi mo nga, don't be tempted to live. Don't be tempted to live because God is only testing your faith. But the key is to take on the spirit of an overcomer. Kapag dumarating ang temptation na gusto mo nang mag-give up, have the spirit of an overcomer because Jesus had overcome. Ano sabi ng Bible? How can we overcome all the problems and trials and challenges in life? We overcome through our faith. We overcome through our faith. You will overcome through your faith. When you give up the principles of God, you are giving up your faith. The only thing can win every temptations, every problems in life is our faith. Our faith will overcome the world and the tribulations in the world. Sabi mo nga sa katabi mo, pataasan mo pa yung level ng faith mo. Your faith. How many of you have faith? If you have a faith just like a mustard seed, say to this mountain of problems, be thou removed, and it will be drowned into the sea. Are you listening? Lakihan mo naman yung mustard seed. Para naman, yung faith mo lumaki. Gawin mo, dati buto ng mustasa eh. Gawin mo ngayon, buto ng munggo. Pag lumaki namang problem, lakihan mo ang faith mo. Gawin mo yung buto ng kalabasa. Pag tumas pang level ng trials, gawin mong buto ng santol. Faith comes in glory, in glory. How can we have big faith? By being hungry. Hungry of God. Kapag hungry ka, you will be filled. Don't forget that. Only those who are hungry will be filled. Kaya tanong ko sa inyo, kontento na ba kayo sa inyong Christian life? Contented na ba kayo dyan nagsiserve? Ganyan, ganyan. Contented na ba kayong itong nakikita nyo yung standard ng Filipino community? Ako hindi. Kung ako ile-level up ko yan ay butsato sa akin. This is not the God wants in this Filipino community. Masigit pa dyan. But God is committed to do that. Sabi mo nga, God is committed to make it happen. But God is calling our commitment to Him. Gagawin na niya, committed siya eh. Yung mga souls na yan, andyan na eh. Pero tayo, dapat mag-commit din doon kay Lord. Tayong magtatrabaho, pero siya, inihanda niya yan. Wala kayong commitment sa soul winning.
You know that God had planned for big things for the Filipino community. Wala kayong commitment doon. Si God committed siya sa'yo. Nakakahiya. Because you don't want to move. Pag hindi ka nag-commit, ibibigay niya sa iba yan. Wala kang medalya. Wala kang premyo. Sabi mo nga sa katabi, don't let others take your position. Amen? Palakpakan natin si Lord. So I'll finish here and I'll continue next week.